Yung mga nagsasalita sa mga prosecution, wala naman talagang mga sapat na karanasan yan sa paglilitis. Yang si Luistro, yang si Leila de Lima, yang si Adjong, hindi ko naman nakikita mga pagmumukha niyan sa hukuman, no? At almost 40 years ako na maharap sa mga hukuman araw at hapon, no? So sa tingin ko, yung mga deklarasyon nila at mga asta nila ngayon, yan ay patunay sa kawalan ng karanasan. Kaya aasahan natin na kung uusad ang kaso ng prosekusyon, talagang sasandalan nila ang mga private prosecutors dahil wala talagang ibabatbat itong mga kongresista. Kaya nga siguro sila naging mga kongresista dahil ayaw nila mag-practice ng batas. Opo, hindi po ba sa labanan sa korte, attorney, pag nakikita mo ang kalaban mo ay gumagawa ng mali, which is parang ganito yung nakikita ng prosecution kung pagbabatayin yung kanilang mga pahayag at opinion, hindi ba pababayaan mo kasi bentahe yan sa part mo? Well, una-una, hindi naman ako sigurado na tamang sinasabi nila sa nakikita nilang mali. Kasi nga, ang obvious na obvious, kulang sa karanasan itong mga kongresista na tumatayong prosecutors. No? Mabuti pa sana, hayaan na nila magsalita yung mga private prosecutors kasi yung mga private prosecutors mas bihasa pagdating sa litigation. No? Pero sa ngayon, parang hindi ko nakikita ang kakayahan ng mga congressman prosecutors at lalong-lalong hindi ko nakikita ang kanilang karanasan sa litigation. Opo, tsaka yun din yun na napansin namin na yung mga nagsasalita sa defense team, yun nga, puro mga sa private din yan. Wala din tayong naririnig, mas maingay yung mga politiko na prosecutor po, attorney, at parang hindi nagsasalita or baka ayaw nila matakpan yung kanilang moment na magsalita, attorney. Well, sa tingin ko, kasi itong mga congressman prosecutors mas interesado na maging senador. At sa tingin nila, itong mga pagiging prosecutors nila ay pamamaraan para sila ay maging senador. Hindi naman nila alam na dahil nga sa popularidad at tiwala ng taong bayan kay BP Sara, lalong hindi sila magiging senador dahil tumayo silang mga prosecutor dyan ngayon sa impeachment ni BP Sara. Ito bang mga ganito yung mga pagpapahayag ng kumbaga sinasabi nila mga propaganda ay dahil itong issue na ito hindi lang sasalang sa impeachment court kundi maging sa court of public opinion, attorney? Well, totoo yan, no? Dahil itong impeachment ay sui generis, it's not purely judicial, it's not purely political. Pero kinakailangan naman nakabase sa ebidensya. Kasi kung sila naman ay mag-iimbento lamang at hindi talaga gagamit ng ebidensya, hindi nila mapapatunayan din ang pagkakasala ni BP Sara dahil nag-a-apply pa rin on a supplementary basis ang rules of court dyan sa impeachment proceedings. At syempre, kapag nalabag ang karapatan ng akusado, maski ito'y hindi formal na hukuman, kinikilala pa rin ang saligang batas, yung tinatawag nating due process rights ng ating impeachable officer na si VP Sara. Yung mga nagsasalita sa mga prosecution, wala naman talagang mga sapat na karanasan yan sa paglilitis. Yang si Luistro, yang si Leila de Lima, yang si Adjong, hindi ko naman nakikita mga pagmumukha niyan sa hukuman. No? At almost 40 years ako na maharap sa mga hukuman araw at hapon. No? So sa tingin ko, yung mga deklarasyon nila at mga asta nila ngayon, yan ay patunay sa kawalan ng karanasan. Kaya aasahan natin na kung uusad ang kaso ng prosekusyon, talagang sasandalan nila ang mga private prosecutors dahil wala talagang ibabatbat itong mga kongresista. Kaya nga siguro sila naging mga kongresista dahil ayaw nila mag-practice ng batas. Opo, hindi po ba sa labanan sa korte, attorney, pag nakikita mo ang kalaban mo ay gumagawa ng mali, which is parang ganito yung nakikita ng prosecution kung pagbabatayin yung kanilang mga pahayag at opinion, hindi ba pababayaan mo kasi bentahe yan sa part mo? Well, una-una, hindi naman ako sigurado na tamang sinasabi nila sa nakikita nilang mali. Kasi nga, ang obvious na obvious, kulang sa karanasan itong mga kongresista na tumatayong prosecutors. No? Mabuti pa sana, hayaan na nila magsalita yung mga private prosecutors kasi yung mga private prosecutors mas bihasa pagdating sa litigation. No? Pero sa ngayon, parang hindi ko nakikita ang kakayahan ng mga congressman prosecutors at lalong-lalong hindi ko nakikita ang kanilang karanasan sa litigation. Opo, tsaka yun din yun na napansin namin na yung mga nagsasalita sa defense team, yun nga, puro mga sa private din yan. Wala din tayong naririnig, mas maingay
yung mga politiko na prosecutor po, attorney, at parang hindi nagsasalita or baka ayaw nila matakpan yung kanilang moment na magsalita, attorney? Well, sa tingin ko, kasi itong mga congressman prosecutors, mas interesado na maging senador. At sa tingin nila, itong mga pagiging prosecutors nila ay pamamaraan para sila ay maging senador. Hindi naman nila alam na dahil nga sa popularidad at tiwala ng taong bayan kay BP Sara, lalong hindi sila magiging senador dahil tumayo silang mga prosecutor dyan ngayon sa impeachment ni BP Sara. Ito bang mga ganito yung mga pagpapahayag ng kumbaga sinasabi nila mga propaganda ay dahil itong issue na ito hindi lang sasalang sa impeachment court kundi maging sa court of public opinion, attorney? Well, totoo yan, no? Dahil itong impeachment ay sui generis, it's not purely judicial, it's not purely political. Pero kinakailangan naman nakabase sa ebidensya. Kasi kung sila naman ay mag-iimbento lamang at hindi talaga gagamit ng ebidensya, hindi nila mapapatunayan din ang pagkakasala ni BP Sara dahil nag-a-apply pa rin on a supplementary basis ang rules of court dyan sa impeachment proceedings. At syempre, kapag nalabag ang karapatan ng akusado, maski ito'y hindi formal na hukuman, kinikilala pa rin ang saligang batas, yung tinatawag nating due process rights ng ating impeachable officer na si VP Sara. Yung mga nagsasalita sa mga prosecution, wala naman talagang mga sapat na karanasan yan sa paglilitis. Yang si Luistro, yang si Leila de Lima, yang si Adjong, hindi ko naman nakikita mga pagmumukhaan dyan sa hukuman. No? At almost 40 years ako na maharap sa mga hukuman, araw at hapon. No? So sa tingin ko, yung mga deklarasyon nila at mga astan nila ngayon, yan ay patunay sa kawalan ng karanasan. Kaya aasahan natin na kung uusad ang kaso ng prosekusyon, talagang sasandalan nila ang mga private prosecutors dahil wala talagang ibabatbat itong mga kongresista. Kaya nga siguro sila naging mga kongresista dahil ayaw nila mag-practice ng batas. Opo, hindi po ba sa labanan sa korte, attorney, pag nakikita mo ang kalaban mo ay gumagawa ng mali, which is parang ganito yung nakikita ng prosecution, kung pagbabatayin yung kanilang mga pahayag at opinion, hindi ba pababayaan mo kasi bentahe yan sa part mo? Well, una-una, hindi naman ako sigurado na tamang sinasabi nila sa nakikita nilang mali. Kasi nga, ang obvious na obvious, kulang sa karanasan itong mga kongresista na tumatayong prosecutors. No? Mabuti pa sana, hayaan na nila magsalita yung mga private prosecutors kasi yung mga private prosecutors mas bihasa pagdating sa litigation. No? Pero sa ngayon, parang hindi ko nakikita ang kakayahan ng mga congressman prosecutors at lalong-lalong hindi ko nakikita ang kanilang karanasan sa litigation. Opo, tsaka yun din yun na napansin namin na yung mga nagsasalita sa defense team, yun nga, puro mga sa private din yan. Wala din tayong naririnig, mas maingay yung mga politiko na prosecutor po, attorney, at parang hindi nagsasalita or baka ayaw nila matakpan yung kanilang moment na magsalita, attorney. Well, sa tingin ko, kasi itong mga congressman prosecutors mas interesado na maging senador. At sa tingin nila, itong mga pagiging prosecutors nila ay pamamaraan para sila ay maging senador. Hindi naman nila alam na dahil nga sa popularidad at tiwala ng taong bayan kay BP Sara, lalong hindi sila magiging senador dahil tumayo silang mga prosecutor dyan ngayon sa impeachment ni BP Sara. Ito bang mga ganito yung mga pagpapahayag ng kumbaga sinasabi nila mga propaganda ay dahil itong issue na ito hindi lang sasalang sa impeachment court kundi maging sa court of public opinion, attorney? Well, totoo yan, no? Dahil itong impeachment ay sui generis, it's not purely judicial, it's not purely political. Pero kinakailangan naman nakabase sa ebidensya. Kasi kung sila naman ay mag-iimbento lamang at hindi talaga gagamit ng ebidensya, hindi nila mapapatunayan din ang pagkakasala ni BP Sara dahil nag-a-apply pa rin on a supplementary basis ang rules of court dyan sa impeachment proceedings. At syempre, kapag nalabag ang karapatan ng akusado, maski ito'y hindi formal na hukuman, kinikilala pa rin ang saligang batas, yung tinatawag nating due process rights ng ating impeachable officer na si VP Sara.